Hello at what's up everyone? Ayan mga marites, today magluluto tayo ng isang napakasarap at syempre hindi lang masarap kundi napakasustansya ang ating recipe for today. Ayan, at ito ay ang papait. Kapag sinabi nating papait, kalimitan sa atin hindi ito alam na nakakain o isang klase ng gulay. Katulad rin ito ng ampalaya na mapait, pero pwede mo itong lutuin at igisa kasama syempre ng ating mga recipe for today. Syempre, ang papait ay makikita natin syempre sa farm o di kaya sa mga bukid, at syempre mas lalo mo itong makikita sa mga lugar na medyo nababasa tulad ng gilid ng ilog. Yung mga nababasang part ng lupa, sana all nababasa. Ayan, lalong-lalo na dyan marami at mayabong at syempre napakaganda ng talbos nito. At ito nga, meron tayo dito sa ating bakuran. Ayan, at syempre ito na, kumukuha tayo ng talbos o yung part na medyo soft or pwede nating lutuin. Ayan, ito ay napakasariwa mga katropa. Syempre, ito ay napakasustansya dahil maraming klase ng sakit ang siyempre magagamot nito, lalong-lalo na kapag ikaw ay mataas ang iyong sugar level. Ayan, siyempre nga dahil mapait. Pero take note mga katropa, ang papait ay inuulam, hindi inuugali. Ayan mga katropa. Ayan, so ituloy lang natin yung ating pamimitas ay pagkuhan ng papait. Ayan, at siyempre mamaya bibigyan kita ng isang napakasarap na proseso ng pagluluto at napakadali. Itong lupa na pinagkukuhanan pala natin mga katropa ng papait ay ating bakuran na tinataniman ng mga gulay-gulay. Kaya yung mga lupa dito ay mayabong at masustansya rin at magandang taniman ng mga halaman. Ayan, kaya dito tayo nakakakuha ng mga ganitong klase ng ulam. Ayan, syempre, at take note, ang mga ganitong klase ng ulam ay tumutubo-tubo lang sa gilid-gilid. Kaya dapat aware din tayo na ang pagkukuhanan natin ay malinis na lugar. Hindi siya mga pinaglalagyan o pinagtatapunan, lalong-lalo na may mga aso o mga hayop tulad ng kambing na nakapaligid-ligid lang dyan. Baka minsan kasi hindi ito nagiging malinis. Kaya kung kumuha man tayo, siguraduhin din natin na nahugasan din natin to ng maayos para hindi siya, syempre hindi rin tayo maperbisyo. Kahit na ito ay masustansya, hindi tayo maperbisyo kapag merong mga iba-ibang bakterya na ating ay syempre makukuha tungkol galing sa mga hayop na nasa gilid-gilid. Ayan, nabubulol-bulol tayo mga katropa. Ang ibig lang natin sabihin, may mga nakapastol kasi minsan na mga hayop at kung saan-saan lang nagpupupo at naumiihi. Kaya dapat aware din tayo sa pagkukuhaan natin ng mga ganitong klase ng gulay. Speaking of papait pala mga katropa, ang papait ay madalas makikita yan sa probinsya na binanggit natin kanina, at lalong-lalo na ito, inuulam ito sa parte ng probinsya ng Pangasinan, Isabela, Ilocos. Ayan, yan yung mga probinsya kung saan kilalang kilala ito na isang klase ng gulay na kanilang inuulam at malami at napakaganda ang benepisyo sa katawan. At marahil nagtataka ka dahil napakabait natin ngayon, syempre hindi tayo bully dahil isang magandang benepisyo ang maipararating natin sa ating mga marites na manonood, kaya hindi tayo mambubuli. Pero isa-shoutout na lang natin ang ating mga kaibigan, mga kapamilya na marites dyan sa baba. Syempre, pinangungunahan yan dahil minention natin yung mga bansa, ay hindi pala bansa, nabubulol-bulol tayo. Minention natin ang mga probinsya sa North. Ayan, kaya isa-shoutout natin yung mga Ilocano. Sigurado ako mga nakulbet na bagtit na Salbag family ang nangunguna dyan. Syempre, sila ay walang iba kundi ang mga Musang Saltik na Kulbet at Salbag family. Syempre, pag sinabi nating mga Musang
pinangungunahan yan at alam ko na alam din nila ang klase ng gulay na ito. Kaya pinangungunahan yan ni Inang Kakodapom. Ayan yung umampon sa akin na ako yung nag-iisa lang na napakabait sa pamilya nila simula nang dumating ako sa kanilang bahay. Siyempre, isa-shout out natin yan si Inang Kakodapom na may saltik, salbag at nakulvet na membro ng Musang Saltik Family. Siyempre, nandyan din ang kanyang idol is, ayan siyempre, at na siyempre, hindi mawawala ang mga nakulbat na budol din na may saltik at siyempre may salbag na mga junagis. At siyempre, pinangungunahan niya ni Tita Lailani si Rami Vlog na may salbag. At siyempre, nandyan din ang pinakaisa sa mga budol na si Tita Ads Diary na salbag at nakulbat at bagtit. Siyempre, nandyan din ang kanyang pinakabuli na siyempre kambal na si Biwan na si Tita Katya Life in Lebanon na isa sa mga salbag at siyempre may saltik at bagtit. Pero hindi yata sila nakulbat. Pero hindi natin sila tatawagin na nakulbat dahil sila lang ay salbag. Siyempre, meron din ang mga mabait sa kanilang pamilya at kapitbahay. At isa sa pinakamabait nilang kapatid, ayan si walang iba kundi si Tony Mix Vlog at si Charles Lumawig. Siyempre, meron din namang mga albularyo silang mga kapitbahay at ang albularyo nilang kapitbahay ay si Ate Lingray Official na lagi nakamasid, nagmamarites dyan sa kapitbahay na siyempre lagi rin dyan nakasubaybay ang walang iba kundi ang Nuno Sampunso at White Lady nilang kapitbahay na nakatira sa ilalim ng lupa at minsan umaakyat din na sa loob ng malaking mangga na si Ate Lorico. Ayan, so nabanggit na natin lahat sila at syempre itutuloy na lang natin ang ating pagluluto dahil ito na nga nalinis na natin ang ating papait leaves o talbos ng papait na kanina ay ating kinuha sa ating bakuran o taniman ng gulay. Kaya umpisa na natin yung ating proseso ng pagluluto. At ito lang yung napansin ko dahil simula nung ampunin ako ng mga musang salbag, may nakita ako at napansin ko sa kanila. Lahat ng lalaki sa kanilang pamilya ay mababait at lahat ng mga babae sa kanilang pamilya, sa aming pamilya ay may salbag. Yun lang. Pero yun yung katotohanan. Lahat ng mga lalaki sa aming pamilya, sa Musang Saltik na Kulbat family ay mababait. At syempre, katumbas ng mababait ay meron ding mga may saltik at may salbag. Sila yung mga babae sa pamilya Mosang. Siyempre, may magre-react lagi dyan. Ayan, walang iba yung mga reklamador dyan. Yung mga napariwarang sex bomb dancer na kanila ding mga friend. At siyempre, pinangungunahan yan ng isang napaka salbag din at may saltik ang napariwarang sex bomb dancer. Ay, nabubulol-bulol tayo. Ang napariwarang sex bomb dancer na si Tita Luz Dotado at ang kanyang sister na may salbag at may saltik ang nakulbat na si Tita Luz CB. Siyempre, yan, dahil nabanggit natin, magre-reklamo na rin ang kanilang kapitbahay na si Ate Mabuhay 0808 Vlog na isang, siyempre may salbag at siyempre nangunguna yan na membro ng Mamasang Thunders. Ayan, syempre kasama niya lagi si The Survivor Grandma na merong backpack na arenola. Dala-dala niya lagi yan. Naka-ready kahit saan. Anytime, anywhere. Laging naka-ready yan si Ate Mabuhay 0808 Vlog at si The Survivor Grandma kasama ang kanilang backpack na arenola. Ginagawa na nila itong habit. Ayan, habit na nila yan. Yung pagsuot ng backpack na arenola. Syempre kapag sinabi nating backpack na arenola, paparating na rin sila doon. Sino pa? Syempre ang Team 69ers. At syempre kapag sinabi nating Team 69ers, mga marites yan na pinangungunahan ni
Perky F. Yan syempre kapag sinabi nating Marites not Perky F, makikita mo siya ang pinakamarites sa syempre bansang Hong Kong. At kapag sinabi natin Team 69er, syempre hindi mawawala si Little Flap at si Eric Kids Story. Syempre kapag Team 69ers, nandyan din lagi si Ate Josepina Adame 18, ang best friend ng lahat. Syempre best friend dahil laging nagpapabingo at syempre nagpapalas chatter sa kanyang LS, pero ayaw niya namang magpabudol. Syempre kailangan nandyan ka manood para pag mag-present. Ayan, hindi ka pwedeng tumambay lang. Kailangan mag-emoji ka yan. Yan ang bagong rules ngayon ni Ate Josepina Adame 18, kundi maaasbaran ka. Ayan. Pero ganyan talaga kapag mga walang dilig at walang ana-ana, hindi nadidiligan ng kanilang mga kapartner. Laging nagsisimangot. Kaya intindihin na lang natin si Ate Josepina Adame 18 dahil hindi yan nadidiligan at lalong-lalo na hindi yan nakakakain ng hotdog at itlog na mayroong buhok. Ayan, so speaking of hotdog at itlog, syempre, lagi din nandyan yan si Joe Michelle Vlog, nagluluto ng kung ano-ano, pero isa lang ang gamit na kamay, pero natuto na ngayon at meron na siyang stand ng cellphone. At syempre, special ang kanyang mga luto. Ayan, syempre, kapag sinabing special ang luto, nandyan din si Marjo Mix TV at si GT Vlog na nahihilig at magmarites sa kanilang live. Syempre, habang natutulog ang mga nagmamarites, tumitingin-tingin sa kanilang screencast live. At syempre, hindi nawawala si Rizkiaw at si Debris Dabab na laging naghahanap ng makakain. Pag may naamoy na pagkain, doon mo sila makikita. At syempre, dahil plating na tayo, ayan, special na special yung luto natin. Hindi na tayo nakapagturo kung paano mag-isa ng ganyan, pero napaka-basic lang. At syempre, napakasarap naman. At kayang-kaya mo sundan yan kahit na nagmamarites ka sa iyong kapitbahay. Syempre, plating na tayo. Napakasarap ng ulam natin. At pwede mo yan, syempre, samahan ng masarap na kanin. Pwede rin yan gawing ensalada, mga katropa. At syempre, kapag sinabi nating ensalada, mga katropa, syempre, kailangan mong lagyan ng kamatis yan. At syempre, swak na rin. At merong sibuyas, syempre. At pwede mo na rin yan kainin ng ganyan lang, kahit hindi mo na siya lutuin, or syempre kailangan mo lang siyang lagyan ng kamatis. Ayan, mga katropa. At ayan nga, ito na ang ating resulta ng masarap na pagluluto at paghahanda ng papait. Ayan, na ipakilala na natin ang papait na isang ginuulam sa bandang North. Ayan, syempre, yan pagkain ng mga Ilocano at Pangasinense, ginugulay yan. At pwede mo na rin lutuin. Kung hindi mo yan kilala na gulay, ayan, pwede mong itry. Pero syempre, alam mo naman dahil sa pangalan niya na papait, ito ay hindi matamis. Syempre, ito ay mapait. Pero, syempre, kapag kinain mo yan, magiging mabait ka na tulad ko. Ayan, dahil hindi mo maaalala ang mga nakaraan na mapait, kundi malalasahan mo lang dahil kumain ka ng papait. Ayan, hanggang dyan lang, mga katropa, hanggang sa muli. Kaya don't forget to like, share, and subscribe. Kaya pa-bonus mo na rin syempre ang notification bell para lagi kang updated. Kaya hanggang sa muli, maraming salamat. Bye bye, Mama Chup Chup, ciao ciao.